O mga batang Maynila, good news. Meron pong libreng sakay na ipapatupad itong si Yorme Isko na makikinabang po yung mga commuters, yung mga drivers at yung mga operators. Okay? So pag-usapan natin. Okay? Sa panahon po ngayon na sobrang taas ng presyo ng gasolina, ng diesel, 'di ba? Tapos po yung presyo ng bilihin susunod din. Aakyat na din 'yan. Kailangan po natin ng bilis kilos na aksyon mula po sa gobyerno. Kailangan po ng mga out of the box na mga ideas at kailangan pong iparamdam sa taong bayan na ang gobyerno ay hindi tumitigil sa kakaisip at sa kakagawa ng mga proyekto na makakatulong pong maibsan yung pong paghihirap na dinadanas po ngayon, 'di ba? Kung tayo po nagsasakripisyo, siyempre ang gusto din nating maramdaman yung pong gobyerno ay nagsasakripisyo rin. Tinutulungan po tayo at inaalalayan tayo kahit papano sa ating mga pinagdadaanan araw-araw. At yan po, itong idea ni Yorme Isko na libreng sakay sa Maynila, 3,000 pesos per day ang ibibigay po na tulong sa mga jeepney drivers at operators. Okay? So sa 3,000 pesos na yon, 1,000 para po sa driver. Kasi po kawawa sila ha, wala nang kinikita, pagod na pagod araw-araw dahil sa taas na presyo ng diesel. Yung pong another 1,000 ay para sa operator, para tuloy-tuloy naman po na nababayaran yung pong may-ari ng jeepney. And another 1,000 para po sa diesel. Okay, yun na po yung gagamitin nila, pamasada po nila buong araw. Ngayon po, itong 3,000 na isa-subsidize ng gobyerno, ng LGU, eh siyempre po, merong kapalit dapat. So ang kapalit po niyan, libre na po yung pong sakay ng mga commuters diyan sa mga jeep na yan. Doon po sa ruta na kanilang binabaybay. Okay? So, gumagastos kasi yung pamahalaan, maganda po, makikinabang po lahat. Yun po ang gusto po natin. Ramdam ng lahat, hindi lang ng driver at operator na talaga namang nahihirapan ngayon, pati po yung mga commuter, di ba? Laking tulong na din po niyan. Isipin nyo, araw-araw makasakay ka nitong mga libreng sakay na mga ruta na ito, di ba? Makakabawas na din po yan sa ginagastos po ng ordinaryong Pilipino araw-araw. So umaga, hapon, gabi. Ngayon, paano masisigurado na itong mga jeepney drivers na ito ay libre yung pong gagawing pasada? O, meron pong kasamang MTPB officer. Yung bawat isa dito sa 1,400 na mga jeepney na babayaran ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Yan po kumbaga, pag kinompute mo, so compute natin sa calculator So, around 1,400 times 3,000 equals 4.2 million per day. So, around mga nasa ganun po yung gagamitin. Sabihin mo ng weekdays nila gagawin, kung isang buwan, 20 days, o 84 million kada buwan. Okay? Mabigat din po yan para po sa lungsod po ng Maynila. O malamang kukunin po nila yan sa kanilang emergency fund o sa reserbang pondo. Pero ito po ay paraan ng lungsod para po iparamdam sa tao na willing gumastos ang syudad para po kahit papano ay maibsan yung pong paghihirap at sakripisyo na dinadanas po ng mga driver, operator at commuter sa araw-araw. Kaya at para mawalan ng pangamba yung pong mga tao na tuloy-tuloy po yung pong operation ng mga public utility vehicle. Kasi yun po yung problema Sa panahon po ngayon, hindi naman sapat yung ayuda lang, sa totoo lang, di ba? Hindi naman sapat yun. May tsansa na magsitigil yung pong ibang mga pumapasada. Dahil bakit nga naman papasada? Buong araw, pagod ka, mauuwi mo sa bahay, 200, 300 pesos. O pag malas-malasin, lugi ka pa. 'Di ba? So might as well wag na lang pumasok yung iba. Yun po yung ayaw po nating mangyari at yan ang kinakatakot natin habang tumataas yung pong presyo ng diesel sa bansa, 'di ba? Kaya napakaganda po ng idea na ito ni Yorme Isko at i-implement na po sa lungsod po ng Maynila para sa manggagawa, sa estudyante, sa lahat po, sa bawat Manilenyo. Ano-ano ba yung mga ruta na kasama po dito? So iba't ibang mga grupo ng mga jeepney drivers and operators po ang nakausap ni Yorme, miniting niya at ito na po yung kanyang
inilatag na programa. So meron po dito, example lang ng mga ruta, mula Divisoria, merong Divisoria pa Velasquez, may Divisoria pa Wanluna Don Bosco, merong Dandan Street pa Velasquez, merong Divisoria pa Bangkusay, merong Divisoria pa Dasma Velasquez. Yun, sa parking Divisoria yon. O meron din po sa Blumentritt, Antipolo, Balut. Okay, sa Balut. Tapos yung Tayuman, Lardizabal. O P. Guevara, Tayuman, Pritil. O Gastambide, Divisoria, Moraita. Ayan, papunta sa may University Belt. Okay? Ang daming mga estudyante dyan. Ito, Lealtad, Tuquiapo. Balik-balik, Tuquiapo. Blumentritt, Tuquiapo. Ayun, Espanya, Blumentritt. Okay? Taga dyan kami dati nung nakatira kami sa Sampaloc. No, yun po yung sa districts 1 to 4. Meron pa dito Singalong, Leon Ginto, P. Ocampo. Tapos Agoncillo, Guadalupe. Yan yung Leon Ginto to. Plaza del Carmen to SM Manila. Pandacan to Santa Cruz, tsaka Leon Ginto. O Paco, papuntang Rotonda. O Bacood, Stop and Shop, papuntang Quiapo. Santa Ana, Faura, papuntang San Andres. Faura, all the way to Guadalupe, Pedro Hill. Okay? So, meron po yung mga tarpaulin na nakalagay na libreng sakay. Para po alam ng mga mananakay na libre yung po kanilang sasakyan, ma-distinguish. Kasi merong mga kasabay na mga jeep na mga galing sa ibang syudad, dadaan sa Maynila, para po ma-distinguish. So, kung gustong makalibre ng sakay, intayin lang yung may tarpaulin na libreng sakay. Sa akin po ito po para din 'to nung pandemic, eh. Alam niyo nung pandemic si Yorme Isko, ang binigay niya sa bawat pamilya sa Maynila, yung kanyang assistance, ayuda, 1,000 pero lahat makakatanggap. Yun po yun ang parating thinking ni Yorme Isko, na minsan 'di bale nang yung ayuda, yung tulong ay hindi gano'n kalaki, 'di ba? Pero dapat pantay-pantay. Dapat lahat makakakuha ng tulong, 'di ba? So sa ganitong paraan, 'di ba? Do'n sa gagastusin ng siyudad, mas marami po ang makakaramdam ng tulong. Hindi lang driver operator na siyempre sila yung pinakanangangailangan o pati po yung pong mga ordinaryong mamamayan para at least, 'di ba? Yung pong tulong na napunta sa driver operator kahit papaano maambunan yung ordinaryong mamamayan na may dinadanas rin na hirap o sakripisyo sa kanilang buhay. O yan po ang dahilan talaga kung bakit ako ay isang proud Iskonian. Siya po yung sinuportahan ko noong 2022 nung tumakbo siyang presidente at naniniwala ako na sa buong bansa po kailangan po natin ng Iskonian style of government po. Sa totoo lang, yun po ang gusto kong ikalat sa aking organisasyon na progreso para sa bayan. Okay? Sa akin po, yung mga kulay-kulay politika, yung mga ideolohiya na yan, nakakatulong din yan, pero kailangan po mag-focus tayo sa mga aktual na solusyon na mararamdaman ng nakararami at mararamdaman ng taong bayan. So yan po ang ginagawa ni Yorme Isko sa Maynila at yun, good job Yorme Isko, keep up the good work at tuloy-tuloy po yung progreso para sa bayan, ang aming organisasyon para po sumuporta dito po sa mga programa ni Yorme at ipalaganap ito sa buong bansa.